Kayo ang sanga. Ang nanatili sa akin, siyang namumunga ng sagana. Amen. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo ay hiwalay sa akin. Ang prayer ay pakipag-usap sa Diyos. Malaman mo kung ano ang kalooban ng Diyos para sa buhay mo. Ang unang-una, kung bakit may maraming Kristiyano nga hindi namumunga, hindi naging matured. Dahil unang-una, kulang sa pananalangin. Marami, paano ka lalago kung hindi ka nanalangin? Cellphone sa umaga, hanggang sa gabi, cellphone. Ang gawain mo, manalangin ka, makipag-ugnayan ka sa Diyos para malaman mo kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ang pangalawa, kulang sa pag-attend. Kasi minsan may marami sa atin, alibay. Hindi ako maka-attend dahil marami akong ginagawa. Ang araw na linggo, tandaan natin, sabi sa Hebrew chapter 10 verse 25, huwag kaligtaan ang pagtitipon sa araw sa pagtitipon, pagdalo sa atin, pagtitipon. Ibig sabihin, araw ng linggo is the Lord's Day. Kung mayroon kang ginagawa, ipagpaliban mo. Karamihan sa atin mga babae, kung mayroong kinalalabahan, itabi mo. Kung mayroong kang pupuntahan, ipagpaliban mo. Ang tunay nga Kristiyano nga mabunga, unahin mo na ang Panginoon sa lahat ng bagay. Amen? Kulang sa pagbabasa ng Biblia. Alam mo bakit? Marami mga Kristiyano, pupunta sa simbahan, umaasa lang dito sa ano. Ang kailangan natin magbasa ng Bible. Salisikin natin ang salita ng Diyos para maunawaan natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Lumalakad tayo ayon sa kanyang kalooban. Amen. Kulang sa pagbabasa ng Biblia yan. Kulang sa pag-involve sa gawain. Ang ibig sabihin pag-involve, pag mayroon announcement, mayroon involved dito, Women's Fellowship, Youth Fellowship, mayroong gawain sa Cubao. Ako, isapwiran ninyo, hindi ko kaya talagang magampanan dahil ang tuhod ko napakahirap lumakad. Noon, masigasig ako. Lahat ng activities nandun ako. Kaya lumalago ako na masyado dahil unang-una, hindi ako nahiwalay sa gawain ng Panginoon. Mga kapatid, pinakahalaga, mapuno, masubsob, mapuno ang puso natin sa salita ng Diyos. Babad na babad tayo sa salita ng Diyos. Babad na babad tayo sa panalangin. Pero kung wala ka, you are nothing, Kristiyano. Naging immature Kristiyano. Walang alam, punta sa simbahan, uwi sa bahay, punta sa simbahan. Ano nalalaman natin? Praise the Lord, hallelujah. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, malaman mo kung ano ang kalooban niya para ikaw ay hindi maiwan. Hanapin natin ang salita ng Diyos. Involve tayo. Dahil sa pag-involve natin, marami tayo malalaman, sari-sari, kung ano ang kalooban ng Diyos. Purihin ng Diyos. At pangatlo, sabi dito sa Thessalonica chapter 5:17, never stop praying. Ang ibig sabihin, never stop praying. Huwag kang tumigil sa panalangin, lagi ka manalangin. Lahat ng ginagawa mo, ipanalangin mo. Amen. Ang sabi ni Pablo sa Efeso, chapter 6 verse 18, na magsipanalangin kayo sa lahat ng panalangin, daing sa buong panahon, at magpuyat, hindi sa cellphone. Amen, magpuyat sa buong katyagaan at daing tungkol sa lahat ng banal. So ang panalangin, lagi tayo manalangin. Ang lahat na ito'y inyo gawain
sa pamamagitan ng panalangin, kayo lahat, pagkalooban kayo ng patnubay ng Banal Espiritu Santo. Amen ba? Alam niyo si Pablo, humingi ng panalangin, bagamat isa'y abogado, matalino, dakilang pastor. Humingi siya ng panalangin dahil nangangaral siya sa buong Asia. Dapat ipanalangin ni Pablo ang mga tao. Nais niya ang mga tao doon makarinig ng salita ng Diyos. Alam mo, si Pablo dapat pumunta sa Pilipinas. Dahil ang mga dito, mga senador, abogado yun. Hindi marunong manalangin. Kaya mga korap sila. Mga magnanakaw. Amen. Dapat pumunta dito sa Pilipinas yung si Pablo. Humingi ng tulong na pwede ipanalangin siya. Humingi ako ng tulong para ang mga abogado dito sa Pilipinas, puro mga korap, magnanakaw. Pero hindi lang abogado ang mga korap, pati ang mga Kristiyano magnanakaw rin. Alam mo bakit tanungin ako? Ang totoo, maraming magnanakaw sa tithes and offering. Hindi lang ang mga abogado, pare mga Kristiyano nga hindi nagbibigay, mga magnanakaw yon. Ang sabi sa Ephesians chapter 6 verse 18, sabi ni Pablo, kasi siya nagsasalita sa Asia, para tulungan siya ng Holy Spirit, para ipakilala ang salita ng Diyos sa mga tao. Sabi niya, ipanalangin ninyo ako pagkalooban ng wastong panalita upang buong tapang ko maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Kailangan ni Pablo ang gabay ng Holy Spirit para ang nakikinig, para maunawaan. Sabi ni Pablo dito sa Romans chapter 1 verse 6, people said that he must preach the gospel of Jesus Christ to everyone. Kailangan niya ipanalangin, ipangaral ang salita ng Diyos. At sa 6:19, sabi niya, pray for me, ask God to give me the right words so I can boldly explain God's mysterious plan that God, good news, and for Jesus, Jews and Gentiles. Humingi siya ng tama panalita, wastong right words. At sabi sa Colossians chapter 4, verse 4, ipinalangin ninyo, maipahayag ko ito, buong linaw ng nararapat. Pray that I proclaim the message as clearly as I should. Ang hiningi ni Pablo, right words, tamang salita, wastong panalita, klaro, kasi marami nangangaral, bulol-bulol, hindi maintindihan, English pa ginagamit. Paano maintindihan naman nakikinig? Ginagamit pa Greek words, mga Espanyol, para pasikat, nga sila ay may pinag-aralan. Hindi kailangan, sabi ni Pablo, tulungan niyo ako sa panalangin, right words, wastong pananalita at buong linaw. Nais ni Pablo, ang nakikinig, maintindihan siya. Ganon rin tayo mga kapatid. Kung tayo'y nangangaral, kailangan maunawaan ng mga nakikinig. Kapag hindi maunawaan ng nakikinig, ano gawain ng mga nakikinig? Matutulog. Amen? Magkwentuhan. Mag-text-text. Kagaya niyan. Alam mo to, ang mayroon nangangaral, isang Amerikano. Sabi niya, when the Japanese soldier enter the battle, ano sabi ng nag-interpret? Ang nag-interpret, sabi niya, ang sundalo ng Hapon ay pumasok sa buti. O paano mo intindihan? Battle, buti? Mayroon ba kayo naintindihan? Yan ang sabi. When the Japanese enter into the battle, sabi ka na,
sabi ng kwan, ang Hapon pumasok, ang sundalo ng Hapon pumasok sa buti. Paano papasok sa buti ay nakipag-away? Gira yon. Ang galing talaga na mag-interpret. Kaya kung minsan mahirap, kailangan natin pakinggan, unawain. At ngayon, doon sa Worcester noon, marami na namimili ng mga ngaral. Mayroon tayong kapatiran. Sino ba mangaral? Pag alam niya nga hindi na type ang mga ngaral, bababa, matulog sa baba. Pagkatapos service, uuwi. Bakit? Pinipili ba? Kahit ano ang pangaral ng nangangaral, kapag lumago ka, kailangan pakinggan mo, unawain mo. Hindi matutulog ka, bababa ka, hinahanap mo. Ang sabi ko kung hinahanap mo, magaling mo. Ang hinahanap mo si Pastor Sammy. Ay, pumunta ka sa Amerika. Ang ibig mo sabihin kung kailan si Pastor Sammy dumating, doon ka lang makikinig salita ng Panginoon. Kapatid, ang tayo ay makikinig para lumago at lumago ang ating spiritual life. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Ang iba naman, namimili pogi. Oh! Bakit? Kung mukha ay madubli, kung mukha niya parang kasing lapad ng planggana, hindi mo papakinggan. Ang papakinggan mo salita ng Diyos, hindi ang mukha niya. Ang iba na tinitingnan, ang damit. Kaya sabi ng pastor namin noon, ang mga ngaral sa gitna, magsuot ng damit nga maayos. Kasi ang suot nila, baliktad ang kwelyo. Ang mga nakikinig, hindi na sa salita, kundi sa kwelyo na tinitingnan. Mga kapatid, kung tayo ay mga ngaral, kailangan maayos ang ating panalita para ang mga tao nga nakikinig ay talagang magkaroon sila ng unawa. Mapakinggan nila. Dahil ang sabi nila, kailangan nila maging mabunga sila sa salita ng Diyos. Amen. Sabi ko, paano ang mga ngaral o mga pastor o mga leaders kapag mayroon panalangin, dumadating late, hindi kasama sa panalangin, hindi na dalangin, umakyat dito sa pulpito. Ang yan ang pinakaano ko, ayaw ko talaga. Kapag ikaw ay mangaral, kailangan maaga ka pa, lumuhod ka. At hindi nga kapag oras dumating ka, tapos na, umpisa na ang service. Hindi tayo mga matalino, hindi tayo mga edukado, umaasa tayo sa Banal Espiritu. Para magkaroon ng revival ang Mandaluyong, lahat lumuhod, manalangin. Pasalamat ako. Praise the Lord, si Pastor Mario binigyan ng Diyos ng katapangan. Alam mo bakit? Matapang siya magsawata sa mga Kristiyano habang nanalangin dito. Ang iba sa labas, nagkakainan. Praise the Lord, matapang na rin si Pastor Mario. Pero ay disiplina para maayos ang ating simbahan. Amen ba? Kung hindi niya disiplina, magulo pa rin. Ngayon gano'n ang nangyayari sa karamihan ng mga simbahan. Na kapag may panalangin, ang ginagawa, ang iba, nagkwentuhan. Gano'n nangyari sa church ng Gubao. Kapag mayroon mga aral, doon sa baba, nag-inuman ng kape, nagsumbong ako kay Pastor Noli. Pastor Noli, ano klase mga pastor mo yun? Kapag oras nga may mga ngaral, nasa baba, umiinom, nagmimerinda, hindi pa panahon pag mimerinda, kundi kailangan makinig tayo, makipag-isa tayo, parang wala ka respeto sa Holy Spirit. Irespeto natin ang presensya ng Diyos. Kailangan natin makinig. Kung ayaw mo kinig, takpan mo tainga mo. Amen? Kaya naging matapang si Pastor Mario. Noong linggo, nangaral siya.
Praise the Lord. Natutuwa ako. Dahil parati ko siya pinapanalangin. Dahil dati-dati, malamya-lamya. Pero, praise the Lord, nung linggo, naku, matapang siya. Amen. Anointing pa. Dahil sa panalangin. Ang panalangin ay susi, maging anointing ka. Kung wala ka panalangin, tandaan mo, buhol-buhol. Hindi maunawaan. Amen? Ang pangalawa, puntos ko, baka mamaya sabihin ni Pastor Mor, tumigil ka na. Chosen and appointed by God. Basahin sa John 15:16. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang at inahalal upang kayo magsiyaon at magsibunga at upang manatili ang inyong bunga, upang anuman inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay ko. Ang ibig sabihin dito, pinili tayo ng Diyos. I have choose you and appoint you to go and produce lasting fruits. Humayo, magbunga. Nais ng Diyos tayo ay lumabas at magbunga. Amen? Ang pagtawag sa atin para tayo ay lumago. Sabi nito, una, to be productive for God, we must obey His teachings. Sundin natin ang kanyang utos at turo. Humayo at abutin ang mga makasalanan. We have been called to represent Him to others. Atin ipakilala sa iba. Dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9, we are called to show others the goodness of God, for He calls you out of the darkness and to the wonderful lights. Ipakita natin sa mga tao kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Tayo itinawag mula sa kadiliman patungo sa kagilang-gilalas. Halimbawa na naman, si Pastor Mario na naman. Ang sabi ng iba dito, bakit paborito mo si Pastor Mario? Para mo binabanggit mo, ikaw mangaral si Pastor Mario. Siya lang nakikita ko example eh. Amen? O, alang halimbawa, si Pastor Mario, pag galing sa trabaho, pagdating sa inuman, sa mga barkada, ngayon, nasa ilalim siya ng kadiliman. Nung si Pastor Jojo Visira ay pinakilala si Pastor Mario sa Panginoon. Ngayon, ang buhay niya naging maliwanag. Si Pastor Mario namumuhay ng maayos. Dati, lahat-lahat ng kasalanan ginagawa niya. Amen. Kung hindi pinakilala ni Pastor Jojo, kay Pastor Mario, nasaan siya? Nasa lunak ng kasalanan. Butangiro, lasinggo. Amen. Praise the Lord. Ngayon siya ay naging pastor na. Kaya kailangan natin ipakilala. Ipakilala natin sa mga drug addict, sa mga lasinggo, sa walang pag-asa, sa mga babaidor, sa lalakior, at sa mga taong ay hindi pa nakakilala sa Diyos. Lumabas tayo. Huwag tayo umupo sa ating posisyon. Kailangan natin lumabas at abutin ang mga makasalanan. Tayo ay inutusan upang dalhin ang salita sa depressed area. Sa square, sa mga squatter. Hindi pa nakilala. Nais ng Diyos, tayo humayo at magbunga. Amen? Tandaan natin, simula sa Genesis chapter 21:27, ang Diyos ay tinawag niya, nag-create siya human being. He created them, and then verse 28, then
they blessed them and said, be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply. Dito sa Genesis chapter 35, verse 11, sinabi ng Diyos kay Jacob, hindi ka na Jacob kundi si Israel. Itatawag ko sa iyo, I am God of El Shaddai, God Almighty, and be fruitful and multiply. Simula noon unang panahon hanggang sa ngayon, hindi pa rin nagbabago ang utos ng Diyos. Humayo at magbunga at magparami. Amen. We should win others to Christ. Iligtas. Lahat tayo inutusan, humayo, lumabas. Bakit? Sabi sa James chapter 5 verse 20, he who wins sinners from error his way will save his soul from death and cover multitude sins. Ang sinuman na numbalik sa isang makasalaan mula sa kanyang maling pamumuhay. Anong maling pamumuhay? Nagsusugal ng babae kung ano-anong ginagawa. Kailangan ibalik natin at maligtas ang kaluluwa sa kamatayan. At gayang mapawi ang maraming kasalanan. Praise the Lord! Ang sabi ni John, kung ikaw ay tawagin ng Kristiyano sa pangalan yan, you are useless. Dahil tayo mga Kristiyano, tinawag dahil may plano ang Diyos sa buhay natin. Magdala ng kaluluwa. You are nothing kung wala ka dala ng kaluluwa. 10 years, 20 years, 5 years, ikaw lang pabalik-balik dito sa iglesia, pagkatapos ikaw lang, wala ka nakilala, paano magulang mo, paano mga kapatid mo? Amen. Napaka-imposible nga wala ka makilala. Ang utos ng Diyos, lumabas at magparami. Kailangan ng Diyos ang mga Kristiyanong magdala ng kaluluwa. Dahil, alam mo, ipakilala natin si Kristo sa mga depressed area. Kagaya ngayon, na marami naranasan ng mga tao. Ano naranasan nila? Lindol, bagyo, naghihirap. Ang kailangan, practice sila nasa hirapan. Ipakilala natin, ang pag-asa ay si Jesus. Wala lamang wala gawain kundi manalig ka kay Jesus. Praise the Lord. Tayo mga Kristiyano, kailangan natin ipakilala. Alam mo bang patotoo ako? May oras pa ba? Praise the Lord. Magpatotoo mo ka. Sa akin masigasig ako, mamahay-bahay, punta ko saan-saan, na-aksidente ako. Nabunggo ako ng jeep, nakatihay ako sa kalsada. Alam mo, akala ko, tumingala ako sa langit, akala ko, patay na ako. Dinala ako sa ospital, ang sabi dito, at nabasa ko sa banakasulatan, ang buto ng matuwid ay walang mababali. Praise the Lord! Nung ako'y talagang street preaching sa welfare bell, mayroon isang babae nga lumapit. Sabi niya, Ineng, pwede ba pumunta ka sa bahay? Sabi ko, bakit? Ang asawa ko ay putol ang paa, bulag. Wala kami nakikilala kundi sarili namin. Nung pumunta kami doon sa welfare bell, nangusap ang Diyos sa akin. Hindi ako sensitibo. Hindi ko naunawaan. Pag-akyat ko sa hagdan, pag-apak ko sa balkonay, bigla ako bumagsak. Pumasok ako sa drum. At nabutas ang paa ko. May kalawang pa. Ngunit hindi ko pinapansin. Praise the Lord. At ngayon, sa akin sa pag-iikot, nakasakay ako sa bus. Hawak ako sa estrebo.
Hindi pa ako nakaakyat. Ang paa ko sa lupa. Pinatakbo pa naman ng bus driver. Ang paa ko, akala mo naguwala sa kalsada. Nagsigawan mga tao. Pag akat mo, sabi ko, idemanda kita. Pasalamat ka lang. Dahil may pupuntahan ako. Purihin ang Panginoon sa maraming mga nangyayari sa buhay ko. Para maraming tao makakilala sa Kanya. Naoperahan ako, isa ng kidney ko. Pero ito buhay pa rin ako. Naoperahan ang paa ko, tuhod ko. Naglalakad ako, may bakal ang tuhod ko. Kaya nakita ninyo na naglalakad ako kahit na may bakal ang tuhod ko. Praise the Lord, nagbahagi para ako sa mga tao. Hindi ako nahulay sa magbahagi. Dahil tinawag ako ng Diyos. Yan ang tungkulin ko. Doon ako talagang kailangan marami makakilala sa Diyos. Naopera ng mata ko. Naopera ako sa gallbladder. Ang dami ko naranasan, pero ito na unawaan ko ang pagtawag ng Diyos. Kailangan wag ako huminto dahil kailangan ng mga tao makakilala sa Panginoon. Mga kapatid, kailangan ninyo. Ngayon, kung may kakilala kayo, isa lang ang kilala mo, kailangan dalhin niya. Kailangan mag-networking tayo. Ang itong building nito maliit. Kung ikumpara, lahat tayo ay magdala ng kaluluwa. Nung ako'y nag-Bible study, alam mo, ang ginawa ko, pinaliwanag ko, sinabi ko ang kabutihan ng Diyos. Lumipat sa Lucena. Hindi ko alam nga siya ay mangingisda. Ang ginawa niya, binabahagi niya sa kapwa niya. Tapos, ang kapwa niya, yung asawa niya, mga anak niya, dumami sila. Yung ibig sabihin, dugtong-dugtong. Alam mo, pagbalik, sabi sa akin, ako ang binubog mo, ikaw ang nagpakilala sa akin kay Jesus. Yan ang gawain natin mga kapatid. Dahil hindi kailangan mga pastor umikot lang. Tayo, mga leader, ano ginagawa natin? Pag dating sa langit at sasabihin, may dala ka ba ng kaluluwa? Hindi kailangan ng Diyos, kaya isa lang. Kailangan natin magdala. Dahil ito ang utos ng Diyos. Simula sa Tibupalpo, nilalang ang langit at lupa. Ang utos niya, mag-fruit, bunga at magparami. Amen. Ngayon, dalian ko, baka putulin na naman ni Pastor Mario. Dito sandali, ha? John chapter 1, 15 verse 1 and 2. Ang sabi nito, ako ang tunay na punong ubas at ang Ama ang aking magsasaka. Ang bawat sanga sa akin na hindi nagbubunga ay naalis. At ang bunga, bawat sanga ng bunga, nilinis upang lalong magbunga. Ngayon ang tanong ko, sa verse 2, ang bawat sanga na sa akin hindi nagbubunga ay inalis. Ano ba inalis ng Diyos? Bakit tinatanggal? Pinuputol. Ang masamang ugali, yan ang tinatanggal. Ang masungit, ang mataray, mapagmataas, mayabang, ang tamad. Dahil ang sabi nyo, ang bawat sanga na sa akin hindi nagbubunga ay inaalis. Hindi ikaw inaalis, kundi ugali mo. Amen. Ito yung naalis ng Diyos dahil hindi ka lumalago. Alisin ng Diyos ang sagabal, ang hindi mo pagbubunga. Dito, branches that don't bear fruits are cut off at the trunk. Not only because they are worthless, and because then they infect the rest of the tree. Ang ibig sabihin, inalis ng Diyos ang worthless. Walang pakinabang. Often infect, ibig sabihin, ito'y nakakahawa. Ang sanga hindi nagbubunga. Ay nakakahawa ang mga Kristiyano, ang mga mataray, ang mga masungit, ang mga tamad, at mga
lahat hindi ka magbubunga dahil sa ugali mo. Kapag inalis ng masamang ugali mo, ikaw ngayon ay nagbubunga. Inalis ng Panginoon ang lahat ng ugali ng Kristiyano. Sa salita ng Diyos yun, inaalis. Kaya lalong magbubunga, inalis. Inaalis ang mataray. Dahil kung mataray ka, marami ang natitisod. Amen. Kaya marami ang mga nasasaktan. Kaya kailangan alisin. Kung gusto mo magbunga ang iyong pagkakristiyano, alisin mo lahat ng masama o ugali mo. Maging blessing ka sa iba. Ano sabi sa 2 Corinthians 5:17? And anyone who belongs to Christ become a new person. The old life is gone, and new life has begun. Ang lumang pagtao mo, inalis na ngayon, binago ka na ng Diyos. Dahil inalis ng lahat ng ugali mo hindi karapat-dapat. Nagkaroon ng bunga ng Espiritu Santo. Ang sabi sa Galatians 5:22, mayroon ka ng pag-ibig sa mga kapatiran. Pag nakita mo kapatid, nag-encourage ka na. Pag nakita mo ang mga kapatid mo nang hina, pinapalakas mo na. Dahil binago ka ng Panginoon. Ikaw ngayon, blessing ka na sa iba. Amen. At pinakamahirap sa lahat, ang walang self-control. Madada, chismosa. Yan ang mga hirap. Dahil ang sabi dito sa Proverbs chapter 18 verse 19, a brother offended is hardy to wound. Ang kapatid na saktan ng kalooban ay mahirap mabawi. Mga kapatid, kapag umalis ang isang kapatid nga nasasaktan sa pagkataray mo, sa pagkasungit mo, mahirap mo maibalik dito. Kailangan mag-aalang ka, maging courteous ka, mapagmahal ka sa mga kapatiran. The job of the church is soul winning. Ang trabaho ng iglesia nito ay magdala ng kaluluwa. Hindi mo sinasaktan ng kapatid mo. Ipakita mo ang pagmahal mo. Ngayon, mayroon ba tayong pagmalasakit sa mga kapatid? Nakita pa natin ang mga kapatid natin wala, binapalo up natin? Mayroon pa tayo nang hina ang kapatid natin? Pinupuntahan ba natin? Amen! Baka ayaw mo na umalis sa upuan mo. Mga kapatid, kailangan lumabas tayo na, magpabunga, dahil utos ng Diyos yan. Pati ang ugali natin. O pangatlo na, bless ako. Obedience brings blessing. Ang sabi sa Psalm 116 verse 12, what can I offer the Lord for all He has done for me? Ano ba ibibigay mo sa Panginoon sa lahat ng kabutihan niya? Paki-flash dito sa Chronicles chapter 29 verse 3. Sabi ni David, bukod din naman dito, sapagkat akin ilalagat ang aking loob sa bahay ng aking Diyos, na yamang mayroon tangkilik ako sa aking sarili, ginto at pilak, ay akin ibinibigay sa aking Panginoon. He encouraged others to follow himself. To follow. Ibig sabihin, ang sarili ng pera, binibigay ni David sa tahanan. At kanyang hinikayat ang sinuman nga sundin siya, nga magbigay sa Panginoon. Sundin natin ang halimbawa ni David. At si David ay tinatawag sa Acts chapter 13, verse 2, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. Sinusunod niya ang kalooban ng Diyos. Ang binibigay niya ang kanyang pera. Hindi si David maramot. Dito sa Chronicles chapter 21 verse 40. Ngunit sabi niya, sino ako?
ang bayang ito, buong puso magkalob, sapagkat ang lahat nito, binabalik namin sa Diyos. Sa Deuteronomy 29, verse 9, kaya sundin ninyo mabuti ang tuntunin ng tipan at upang mapabuti kayo sa lahat ng ginagawa. Sa Deuteronomy chapter 28, verse 2, magaganap nga sa inyo ang mga pagpapala kung susundin ninyo ang kanyang mga utos. Sabi sa Leviticus chapter 26, verse 3, at kung lalakad kayo ayon sa aking palatuntunan at ingatan ninyo ang utos ng aking at inyong tutuparin. John chapter 14 verse 15, kung ako'y ay inyong inibig, tuparin ninyo ang aking utos. Ano bang utos ng Diyos? Ang dami dito sinasabi, sundin ninyo utos ko. Tuparin ninyo ang aking palatuntunan. Anong utos niya? Ibigay natin ang ikasampung bahagi sa kanyang tahanan. Amen. Ibigay buong-buo, hindi kalahati. Buo. Upang matugunan ang pangailangan ng aking bahay. Ano ba mga kailangan sa bahay? Upa, tubig, ilaw. Kung tutusin mo ang 10%, napakaliit. Ikumparar mo sa mga biyaya ng Diyos sa buhay natin. Ano lang, 10% lang yan. Bayaran ng church rent, kalahati ang konti. Ang 10%, napakaliit yun. Kung ikumparar mo sa biyaya nga binigay ng Diyos. Tandaan natin, marami natatakot magbigay, baka mawalan. No? Hindi kayong dapat matakot. Habang tayo nagbibigay, tayo ay pinagpapala. Before you give, the blessing you receive. Ang sabi ng Panginoon, kayo muna magbigay. Hindi ako, kayo. Ang prinsipyo ng tao, ay kayo muna magbigay sa akin. Bago ako magbigay. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, magbigay muna kayo, give and shall be given. Sabi ng Panginoon, alam mo, sa buhay ko, magtestimony naman ako. Nung ang trabaho, ang sweldo ng mister ko, nagbibigay at pag binigay niya, halos walang matira. Utang na naman. Bigay sa bahay, sa ilaw, sa tubig. Utang na naman. Nung naunawaan ko ang kahalagaan ang pagbibigay, hindi ako nagbayad ng bahay. Hindi ako nagbayad ng ibang bagay. Inuna ko muna ang Panginoon. At dito ko nakita ang pagpapala dahil ang sabi ng Diyos, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added to know. Amen. Tinaas ang sweldo ng minister ko. May incentive, may isang sakong bigas buwan-buwan. Mayroon siyang commission para sa paggawa ng sasakyan. Purihin ang Panginoon, ang Diyos ay talagang, sinabi niya, kung sundin mo lang ako, pagpapalain ko kayo. Ang mahirap sa mga Kristiyano, nga nalalaman nila, pero natatakot sila, dahil sabi niya, mawalaan ako. Hindi, ang tao hindi nagbibigay, ay kuripot. Amen. Ang sabi dito sa Proverbs chapter 8, verse 21, those who love me inherit wealth. I will fill their treasure. Doon sa nagmamahal sa akin, magmamana ng yaman, aking pupunuan ang kanilang sisidlan. Praise the Lord! Simula na ako sumunod sa Panginoon. Inuna ko, kahit na mayroon tawag dito si Pastor Mario, magbigay para sa conference. Nagbigay ako. Tapos ang aking pitaka ay hindi naubusan. Lagi ako pinagpapala ng Diyos. Dahil sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added. Binigay ng Panginoon ang aming pangailangan. Hindi ko iniisip, basta nagbigay ako. Dahil ang sabi sa Philippians 4:19, God will supply all your needs. Ang aming pangailangan, tinugunan ng Panginoon. Praise the Lord. Marami ang mga tao takot magbigay. Bakit?
Sabi sa Proverbs chapter 10 verse 22, the blessing of the Lord makes a person rich. Sabi dito, pagyamanin ni Yahweh, walang kasamang kabalisahan. Ito mga salita ng Diyos, sinunod ko. Bakit ang Kristiyano mayroon naghihirap? Marami. Minsan pupunta sa bahay, ako'y wala kaming pera, wala kaming pagkain, pero nagbigay ka ba? Ang susi para ikaw pagpapalain is to give. Magbigay. Alam mo sa atin, noong mag-challenge si Pastor Mario tungkol sa conference, kahit na wala ka mahawak pang pera, palagay natin, ikaw ay nangako for 10,000. Hindi ka pa nakahawak ng pera, wala pa sa kamay mo. Ang sabi niya, God will provide. Dahil sa oras nga pagdating ng conference, ang Diyos ay magbibigay sa iyo kung paano mo babayaran ang pangako mo. Amen. Ang sabi sa Proverbs 11:24, ang tao mapagbigay, lalong yung mayaman. Amen. Ang tikom ng kamay ay mahirap. Ang totoo, maraming mga tao naghihirap dahil tikom ang kamay. Kapag sumakay ako sa bus, may kasama ako doon sa pinakadulong-dulong para hindi siya sisingilin. Amen. Pero ang prinsipyo ko, the more I give, the more God blessed me. Amen. Kahit na saan ako pupunta, ang Diyos ay nagbibigay sa akin. Sa punta ko sa conference, pumunta ako sa pastor's meeting. Minsan nagugulat ako. Maraming pastor lumalapit sa akin. Sabi sa akin, I want to bless you. Ang Tondo lumalapit sa akin. Ang Baclaran lumalapit sa akin. Ang Pagbilao pumupunta sa akin. Ang Cubao pumupunta. Ang dami! Dahil naniwala ako nga the more I give, the more I receive. Huwag ka lang maging maramot. Bukas ang kamay ng Diyos. Ang sabi dito, buksan ko ang durungawan ng bintana, ibubuhos ko, walang kasapat na lagyan. Kapag ikaw kuripot, hindi ka nagbibigay, sirado ang bintana ng langit. Kaya nagtatabi, bakit ako nahihirap? Marami nagsasabi ang mga Kristiyano, bakit ako, Kristiyano ka, naghihirap ka? Dahil ang totoo, isuko mo ang sarili mo dahil ikaw kuripot. Amen. Ang taong kuripot, hindi pinagpapala. Wala. Ngayon, ano oras na? Last na, Pastor Mario. Alam mo, totoo, ang church natin, kaya ulitin ko, ang church natin, nangailangan ng church rent. So, 10,000. Magkano tithes mo? 1,000. Sa 1,000, ibigay mo 100. Kasya ba yung 100 sa upa dito? Pero, ikaw ay talagang nag-enjoy ka. Nag-enjoy ka sa malamig, nag-enjoy ka sa ilaw. Pero, sa maliit na binigay mo, kung ikumparar mo lang sa binigay ng blessing ng Diyos sa buhay mo. Magbigay tayo. Ang sinong man hindi nakabigay sa conference, challenge ko ngayon si Pastor Mario. Titingnan natin. Gusto ko sana mag-challenge dito eh. Kaya mo sabi naman ninyo, wala akong pera. Huwag mo sabihin wala kang pera. Napaka-importante ka talagang. Kung ano na nakalagay sa bulsa mo, ilagay mo dito. Amen. Hindi tayo Katoliko. Nga ang Katoliko, pag magbigay, pag-offering, hinahanap lang ang talagang pinakamaliit. Ngunit sa Kristiyano, ibubuhos niya dahil pinagpapala. Amen. Ngayon, last na. Do it for the glory of God. Colossians chapter 3 verse 23. Paki-flash nga. Colossians chapter 3 verse 3. Wala pa ba? Ayan. Anong man ang inyong ginagawa,
ay gawain ninyo buong puso, ano ba yun? Sa Panginoon kayo maglilingkod. Alam mo sa ating paglilingkod, lahat ang ating ginagawa for the glory of God. Lahat. Banggitin ko mga asering. Baka sasabihin, hindi ba ministeryo natin na asering? Do it for the glory of God. Madalas ako noon, pagdating ko, sirado ang pintuan. Mabuti mayroon dumaan. Sabi ko, pakibukas ang pintuan. Minsan, tinanong ko si Brother Ron, Brother Ron, ilan ba kayo sa asering? 8. Ay, bakit nakita ko 2 lang kayo? Kung minsan, isa si Vincent. Tinanong ko si Vincent, Vincent, bakit 2 linggo wala ka? Kasi nag-aayos ako ng atip. Bakit? Ang lindol mo sa Cebu at saka sa Davao, natamaan ng atip mo? 2 linggo? Ba't nilagay mo sa linggo ang pag-ayos mo? Ang araw na linggo para sa Panginoon. Kapag ikaw ay mayroon tungkulin, maging honest, maging tapat ka, diyan ka tinawag. Tapos sabi ko bumaba, dala-dala ang bag ko. Ang sabi ko, bakit nagbabadali ka? Kasi may meeting kami. Ano meeting? Magmi-meeting, walang pagbabago. Ganon rin, walang tao ang nagbabantay sa baba. Hindi ako naghahanap ng VIP. Ang hanap ko ang katapatan ng mga aser. Dala na mo naman kami mga ibang edad. May diferensya ng tuhod. Amen? Tapos, dumating ako. Wala pa rin. Bumaba si Sister Rosalyn. Sister Rosalyn, ba't ikaw bumaba? Wala kasing asiring eh. Walang asir eh. Nag-ayos ako ng kortina. Iniwang ko lang. Sister Nori, naglilinis, nagmamap. Ganun ba? Kaya binabantayan namin kayo sa CCTV. Praise the Lord. Alam mo, kapag ikaw ay binigay, kapag kung saan ka binigay ng gawain, maging honest ka. Hindi pa sulpot-sulpot. Kung kailan ang gusto mo, ang isang naglilingkod, kung kailan ka pa kailangan, maging matapat. Si Pastor sa amin na doon sa Roscar, linagay ko si Pastor Atchas na maging head aser. Dumasing si Pastor Atchas, si Pastor sa amin. Saan kayo si Pastor Atchas? Hindi pa dumating. Pagdating ni Pastor Atchas, sabi nga kay Pastor Atchas, hindi ba ikaw linagay dito para ikaw ay maging matapat? Tungkulin mo, maaga ka pa. Dahil ang Roscar, mayroon elevator. Napakahirap. Minsan, nag-stack up ang elevator. Kailangan ng aser. Kung minsan, walang ilaw. Mahirap o bakit? Kaya nabuljak si Pastor Atcha. Sabi niya, kung ikaw ay aser, kapag ikaw ay ina-aser, makita ang tungkulin mo. Makita nga talaga kung saan ka linagay. Maging tapat ka. Bakit wala dito nagbabantay? Simula noon, si Pastor Atchas ay naging matapat at inayos niya. Purihin ang Panginoon, kung ano man ministeryo natin, doon tayo maging matapat. Gawin natin alang para sa kaluguran ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hindi ako nagpa-VIP. Sinasabi ko ang tungkulin lang ninyo. Dahil ang tungkulin ng Kristiyano ay maging matapat dahil sa Panginoon. Do it for the glory of God. Gawin mo para sa Panginoon. Kung ikaw ay naglilingkod para pakitang tao, huwag ka na maglilingkod. Huwag ka lang magmisteryo. Amen? Dahil marami sa atin, kung minsan, ginagawa natin, gusto ko makita ni pastor, gusto ko makita ng iba, dahil ako gumagawa. No! Kahit anong gawain mo sa Panginoon. Kahit na magalit si David, sinasabi ko sa kanya, bakit araw na linggo, ginagawa mo, daming Lunes hanggang Biyernes, Sabado,
Ano ba kalaki ang butas ng atip mo? Siguro nung tinamaan siguro ng ng lindol, parang siguro parang flying saucer off sa atip ni pastor mo, ni Brother Vincent. Praise the Lord. mga kapatid, alam mo, sinasabi ko sa inyo, dapat tayo maging matapat. Amen? Kailangan natin maglingkod tayo ng totoo. Ako, kahit totoo, napakahirap pumunta dito. Nagbabayad ako sa tao para magkuha ng taxi para makarating ako dito. Para makaabot ako sa prayer. Dahil gusto ko makasama ako sa prayer. Mga kapatid, sama-sama tayo. Lumuhod. Para kumilos ang Panginoon. Para lumago ang ating church. Dahil ang prayer, siyang nagpaglago sa atin. Sabi ng Panginoon, without me, you can do nothing. Wala ka magawa. Kahit maglupasay ka pa. Kailangan natin ang Panginoon, ang Banal Espiritu Santo. Sige, tayo lahat.